sa pagkain espiritual. Dalawang klaseng pagkain. Kumakain man tayo ng katawang lupa na 3 beses sa isang araw. Dapat importante yung spiritual, yung kanluluwa mo. Kasi pagka wala ang inyong espiritu sa katawan, di ba patay? Diyan tayo lumalakas sa pagkain na nanggagaling sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi ang kanyang mga salita. Di ba? Kumain man tayo ng tinanoy sa isang linggo, Lunes hanggang Sabado. Para sa atin yun. Dapat ibigay mo ang isang araw para sa ating Panginoon. Di ba? Hindi naman mahirap yun eh. Iba nga dyan eh. Kung saan nagagalay, pagod pa eh. Wala silang napupulutan kung di pagod sa katawan. Pero ang kanilang spiritual pagkain, mahina. Di ba? Kaya tayo po lumalakas sapagkat ang buhay natin ay nakalaan lamang ito sa Panginoon. Siyempre, handa na po ba tayong makinig sa salita ng ating Panginoon? Siyempre, palakpakan muna natin ating Panginoon bago ko tawagin si Pastor Alan. Amen. So, puri ng Diyos sa umaga ito. God is good. All the time. Yan, no? Tunay nga na ang dapat talaga natin paghandaan ay yung bahay natin sa langit. Sino ba naniniwala may bahay ka sa langit? May bahay ba tayo sa langit? Amen. Sinabi ni Jesus Christ yan sa John 14:6. John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Sabi niya, manalig kayo, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ako'y paroroon. At ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroroonan. Amen po ba? Ilan dapat natin paghandaan, mangisyon. Kailan natin makakanta yun? Ay ba, kapag nalagutan tayo ng hininga. Amen? Pag nalagutan ka ng hininga, ibig sabihin, yung bahay mo sa langit, pupunta ka na roon. Ang iiwan mo rito sa lupa ay ano? Yung body and soul mo. Nandito yan sa lupa. Nag-aantay yan sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sinong pupunta doon sa langit? Yung espiritu mo. Kasi ang tao binubuo sa body, soul, and spirit. Ang ayos naman sa tao, yung spirit natin. Ito yung haharap sa Diyos. Ito yung magkakamit ang tinatawag na buhay na walang hanggan, pansamantala. Pansamantala. Kasi nga, hindi pa buong pagkatao mo. Ang buong pagkatao mo, body, soul, and spirit. Yung body and soul mo, nandito pa yan sa mundo. Kaya meron tinatawag na second coming. Meron second coming. Ngayon, kapag balik ni Kristo, nagkaroon ng second coming, yung spirit mo, pupunta yan doon sa body and soul mo kung saan ka naroon. Kung ang body and soul mo ay nasa libingan, pupunta yan doon sa libingan, yung spirit mo. Sapagkat, yung katawan natin, papalitan ito ng bagong body. Yung katawan na pang maluwalhati na hindi na, iba yung katawang panglupa, iba yung katawang pang langit. Yun ang papalitan. Yung katawang panglupa natin, papalitan yan. Pero yung soul mo at ang spirit, hindi po yung papalitan. Amen? Hindi yan ang papalitan. Ang papalitan lang sa'yo, yung body mo. Yung body mo. Kaya ang tao, kapag patay pa kanyang espiritu, nabubuhay lang siya sa body and soul. Ibig sabihin, hindi pa siya nagugutom sa mga bagay na espiritual. Bakit? Kasi patay pa kanyang espiritu eh. Patay pa. Ang buhay lang sa kanya, yung kanyang body and soul. Kaya ang nagugutom lang sa kanya, yung kanyang soul. Kaya nandito lang siya, ang kanyang pananaw, nandito lang sa mundo. Dito lang sa mundo. Kaya nagsasabi, bakit kulang pang pagkatao ko? Marami akong pira. Marami akong kayamanan. Bakit mayroong pang kulang sa akin? Anong kulang sa kanya? Patay pa kanya espiritu.
Kasi kapag buo lang yung espiritu, masaya ka kung anong nandyan sa'yo. Amen? Masaya ka kapag buo ng pagkatao mo, kumpleto ng pagkatao mo, mayroon ka ng body, soul, and spirit. Masaya ka kung ano nandyan sa'yo. Kontento ka na. Amen? Kontento ka na doon. Dahil nga, buo ng pagkatao mo eh. Pero kapag hindi pa buong pagkatao mo, walang pagkontento sa'yo. Lahat kahit, di ba, sabi nga Michael Jackson eh, napakayaman ko. Bakit may kulang pa sa buhay ko? Babae, may babae naman, lalaki, may lalaki naman. Lahat ng sasakyan, nandito na. Anong kulang sa kanya? Wala pa si Kristo sa buhay niya. Amen? Kasi si Kristo lang makapagbubuhay ng espiritu mo. Kaya kapag wala sabi ng Jesus Christ, kung kayo iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kapag wala pa tayo kay Kristo, wala po tayong magagawa. Bakit? Kasi nga, si Kristo lamang ang meron kapangyarihan bumuhay ng iyong espiritu. Kasi buo natin pagkatao mo eh. Meron kang body and soul spirit. Namatay lang yung espiritu mo nung magkasala si Adan at si Eva. Namatay yan. Kaya ang nabubuhay lang na sa'yo, body and soul. Kaya hindi mo nakikilala ang Diyos sapagkat ang espiritu mo, ito yung galing sa Diyos. Ito lamang ang nakakakilala sa Diyos. Amen? Ito lang nakakakilala sa Diyos. Kaya mabuhay ang espiritu mo, wala nang ibang ginagawa kundi papurihan at paglingkuran ang Diyos. Sapagkat alam mo, hindi ka taga rito sa mundong ito. Dayuhan lang po tayo. Tatagal lamang ito hanggang sa matapos ang kontrata mo sa mundong ito. Kapag ang kontrata mo ay 85 years ka lang, 85 years ka lang. Kapag ang kontrata mo ay 50 years lang, 50 years ka lang. Pag ang kontrata mo ay 100 years, 100 years ka lang. Pag 100 years kontrata mo, pagdating ng 95 years, ang katawan mo mahina na yan. Ang katawan mo, inuubon-ubo na yan. Ang katawan mo, hinihika-hika na yan. Kasi nga, 5 taon na lang natitira sa'yo. Pero yan ay hindi pinalam sa'yo ng Diyos. Amen po ba? Kasi nga ang tao meron siyang dalawang, meron siyang alam at meron siyang hindi alam. Ano yung pinalam sa'yo ng Diyos? Alam niyo ba kung anong pinalam sa'yo ng Diyos na alam ng tao? Ha? Kamatayan. Yan ang pinalam sa iyo ng Diyos, na ikaw ay mamamatay. Ano naman hindi pinalam sa iyo ng Diyos? Ha? Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Yan ang hindi pinalam sa iyo ng Diyos. Yan ang hindi pinalam sa iyo ng Diyos. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Pero binigyan ka ng hangganan ng Diyos. Anong hangganan mo? Sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 3, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig na ito. Amen? Hindi na raw nalampas ang buhay mo ng 120 years sa daigdig na ito. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi nalalampas ang ating buhay. Mapalad ka kung aabot ka ng 100. Amen? Mapalad ka kung aabot ka ng 110. Pero hindi ka naaabot ng 120 years. Hindi ka naaabot to. Kung aabot ka, salamat ka. Dahil sabi niya, hindi ko na pahintulutan na, hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao. Hindi na lalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig nito. Hindi na raw pwedeng lumampas. Kahit 121, 123, hindi ka na umabot doon. Sino may sabi nun? Ang Diyos. Amen. Kaya mapagod ka, umabot ka ng 120. Siguro napaka-iyak mo na sa buhay mo nun. Hindi ka nag-inom ng alak. Hindi ka naninigarilyo. Kung basta ingat na ingat ka.
Lahat ba makakapasok? Hindi. Eh kung lahat makakapasok, walang Kristo mamamatay sa krus ng Kalbaryo, kung lahat ng tao papasok sa langit. Amen? Hindi na kailangan ni Kristo mamatay sa krus ng Kalbaryo, dahil kung lahat naman ng tao ay pwede pumasok sa langit. Dahil ang layunin kung bakit namatay si Kristo, para ang tao ay makapasok sa langit. Pero ang tanong, paano tayo makakapasok sa langit? Di ba? Ang sabi ni Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kanyang buktong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang papasok lamang sa langit, yung mga sumasampalataya kay Kristo. Amen? Kapag hindi ka sumampalataya kay Kristo, ay hindi ka papasok sa langit. Kaya huwag mo sabihin, papasok ako sa langit. Ang tanong, may pananampalataya ka ba kay Kristo? Ay, paano mo malalaman kung nananampalataya kay Kristo? Siyempre, naglagay ang Diyos ng gawain ng katulad nito. Dito malalaman kung nananampalataya ka talaga kay Kristo. Amen? Katulad ng pabahay. Ang pabahay, anong ginagawa ng pabahay? Mayroong pabahay, di ba? Sino ang umati sa pabahay? Yung mga naniniwala lang na mayroong pabahay. Pero yung mga hindi umati na may pabahay, umatin ba? Umatin? Hindi. Bakit? Dahil hindi naniniwala na mayroon siyang matatanggap na bahay. Ang hindi naniniwala, hindi umaatin. Ngayon, kapag nangyari na, naglipatan na ng bahay, yung mga hindi umati, magkakabahay ba? Bakit hindi magkakabahay? Wala sa listahan eh. Amen? Walang attendance. Walang attendance. Wala. Tuwing meeting, may pabahay, tuwing meeting, hindi naniniwala, hindi umatin. Pero ang iba ay umatin. Dahil bakit ka umatin? Dahil naniniwala kang may pabahay. Amen? Dahil yun ang tamang paraan para magkaroon ka ng bahay. Umatin ka. Ganun din naman. Dito rin makikita ni Kristo yung tapat na nananampalataya sa Kanya kung ikaw ba'y umaatin sa Kanyang mga gawain. Dahil yun lamang ang tanging paraan para makita niya. Kaya sabi niya, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. So, kailangan mong dumalo kung naniniwala kang may bahay ka sa langit. Para pag namatay ka sa mundong ito, lilipat ka doon. Amen? Kasi dalawang pupunta ng tao kapag namatay siya. Langit at impyerno. Kapag namatay ka. Hanggat buhay ka, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mamili. Kung gusto mo sa langit, atin ka sa gawain ni Kristo. Kung gusto mo sa impyerno, huwag kang umatin. Tiyak kapag namatay ka, pupunta ka sa impyerno. Amen? Pero hanggat buhay ka, ay binibigyan ka niya ng pagkakataon. Dahil sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao. Itinagda ng Diyos na minsan lamang mamatay ang tao. Pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, naharap ka sa hukuman ng Diyos kapag namatay ka na. Hello? Pero hanggat buhay ka, hindi ka harap sa hukuman ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na mamili na paglingkuran siya o hindi. Hindi namin gawain ito. Gawain ito ni Kristo. Amen? Manggagawa lamang kami ni Kristo. Tandaan mo, hindi kami tagapagligtas nyo. Ang tagapagligtas natin ay walang iba kundi si Kristo. Ikaw at ako ay naglilingkod kay Kristo. Kami ay maglingkod lamang ng ating Panginoon Jesus. Kaya hindi kami ang dapat yung purihin o pasalamatan kundi si Kristo. Siya ang ating paglilingkuran at pasasalamatan. Kaya sa buhay natin, sa mundong ito, kapag malapit ka nang mamatay,
marami ng pagsubok, marami kang mamaramdaman sa katawang lupa mo. Nandiyan inaatake ka na, ginalagnat ka na, sinisipon ka na. Pero hindi ko sinasabi na mamamatay ka ngayon. Ang Diyos po ang nakakalam. Sign lang yan. Amen? Sign lang yan na pwede kang pumanaw sa mundong ito. Sign lang yan. Dahil kapag hindi ka nag-survive dyan, sigurado patay ka. Pero pag nag-survive ka, ibig sabihin, hindi pa yung time at oras mo para umalis sa mundong ito. Amen? Mayroon ka pang mission. Anong mission mo? Eh siyempre, kung anong tinanggap mo, ibigay mo sa kapwa mo. Baka tagal mo na naglilingkod kay Kristo, ni isang kaluluwa, wala ka pang nadalang sa Diyos. Baka 9 years ka na, 10 years ka na, ni isa, wala ka man lang nadala sa Diyos na kaluluwa. Bakit? Kasi yung tinanggap na kaligtasan mo, sinarili mo lang. Ayaw mong ibahagi sa kapwa mo. Ayaw mong ibahagi sa kaibigan mo. Ayaw mong ibahagi sa kakilala mo. Bakit? Anong dahilan? Nahihiya ako eh. Natatakot ako eh. Baka kapag nag-share ako ng salita sa kanya, hindi siya maniwala sa akin. Kapatid, tandaan niyo po, ang kaligtasan ay hindi sa akin. Hindi tayo ang tagapagligtas. Ang trabaho natin, i-share lang ang kaligtasan tinanggap natin mula sa Diyos. Amen? Maniwala man siya o hindi, wala ang problema. Bakit? Sabagat dati ganyan ka rin eh. Amen po ba? Dati ganyan ka rin. Meron lumalapit sa iyo, hindi mo pinapansin dahil hindi pa yung time at oras mo para ipanganak. Amen? Kung baga sinumilong ka pa, ganon din yung taong sinisiran mo. Hindi pa niya time, hindi niya pa oras, katulad mo. Ngayon ay time mo na. Amen po ba? Oras mo na, amen? Kaya nandito ka, sila wala pa. Pero ang dalangin lang natin, huwag lang silang abutan na tinatawag na kamatayan. Dahil kapag inabutan sila ng kamatayan, wala na tayong kapangyarihang iligtas sila. Dahil sila mismo ay harap ng personal sa Diyos. Harap po sila. Kapwa po tayo harap. Kaya mapalad ang mga tao na nananampalataya at naglilingkod sa Diyos. At ang tayong pinaghandaan niya, yung bahay niya sa langit. Amen po ba? Amen! May bahay po tayo sa langit. Tandaan niyo po yan. Lagi po natin yan. Ang langdanan natin dun ay lantay ginto. Sabi sa Biblia, ang langsanan ay lantay ginto. At doon ay hindi ka na maghihirap, hindi ka na magugutom, hindi ka na maghanap buhay, hindi ka na magtatrabaho, sapagkat ang dahilan kaya tayo naghanap buhay sa mundong ito, yan ang bunga ng kasalanan. Alam niyo ba kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, wala tayong kamatayan. Dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Katulad tayo ng Diyos, dapat ang isang araw sa atin ay 1,000 years. Ang isang araw sa atin, katulad ng Diyos. Sapagkat sabi sa Biblia, ang 1,000 years ay isang araw lang sa Panginoon. Ang 1,000 years. Si Adan, kailan ba siya namatay? Ilang taon namatay si Adan? 930 years. Ibig sabihin, hindi siya umabot ng isang araw sa Panginoon. Kasi ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 years. Dahil sabi ng Diyos, ganito sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bungang kahoy na yan. Dahil kapag kumain ka ng bungang kahoy na yan, sa araw na ito, sa araw na iyon, ikaw ay mamamatay. Mamamatay. Sa araw din yun, namatay talaga si Adan. Anong namatay kay Adan? Ang kanyang pangalawang buhay. Anong pangalawang buhay niya? Kasi dalawang buhay po natin. Ang buhay natin, buhay kaluluwa at buhay spiritual.
So, ang namatay sa atin, yung pangalawang buhay natin. Nung magkasala si Adan at si Eva. Yung kanyang tinatawag buhay is spiritual. Ang nabubuhay na lang sa kanya, yung kanyang buhay, kaluluwa. Pero ang kanyang espiritu ay patay. Kaya, nung mamatay ang kanyang espiritu, ang buhay na lang niya ay buhay kaluluwa. Wala na siyang komunikasyon sa Diyos. Hindi niya nakilala ang Diyos. Ibig sabihin, doon nagsimula ang ating kamatayan. Hindi na tayo umabot ng 1,000 years. Dapat mag-birthday tayo, dapat ang birthday natin, magbibilang muna tayo ng 1,000 years, doon lang tayo mag-birthday. Amen po ba? Doon lang tayo mag-birthday. 1,000 years. Ay nung magkasala sa Adan sa Eva, nagbibilang na lang tayo ng 1 taon para mag-birthday. Amen! Hello? Kasi niya binabaan eh. Nagbibilang na lang yung 1 taon para mag-birthday. Dapat 1,000 years yun. Kaso, dahil nga nagkasala, naging 1 taon na lang ang birthday natin. Kaya taon-taon, nagsiselebrate tayo ng ating kapanganakan. So doon na bubuhay natin. Kaya mapalad ang mga taong naniniwala sa Diyos. Lalong-lalo na po sa atin. Kung ikaw ngayon ay, ilang taon na ka ba, Nay? Ate Milit, ilang taon ka na ba? Ha? 73. 120 lang na natin pero yun. Ha? Sa 120, 73. Ibig sabihin, 47 na lang. Tama? 47 years na lang ang natitira dito sa mundo mo, Nay. 47 years. Si Nanay Rhea, ilang taon na yun, Nay? 80? Ha? 88? Ibig sabihin natitira lang kay Nanay ay ano na? 20? Ha? 38 years na lang, Nay. Ang bubunuin mo dito sa mundo. Kung abutin mo pa. No? Kung abot ka pa na sa 38 na nabubunuin mo. Ako, bubunuin ko, 57 na ako eh. Ibig sabihin, ang bubunuin ko na lang ay 50, ano na lang. 63 na lang bubunuin ko. No? Matagal-tagal pa. Pero minsan hindi tayo maabot doon. Amen. Si Kadag nga, hindi namawag eh. Ilang taon na si Kadag na yun? Ha? 56 pa lang, hindi umabot eh. Ibig sabihin sa buhay po natin, dapat lagi tayong handa. Lagi tayong prepare. Ano man ang mangyari, kapag tayo kay Kristo, sabi sa Biblia, ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Pakinabang. Mabuhay ka man at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Bakit mabuhay? Kasi nga, mayroong rapture. Pag inabutan ka ng rapture na buhay, pasalamat ka. Pero kapag namatay ka na hindi ka nabutan ng rapture, pasalamat ka rin. Amen. Kasi nga, sa buhay po natin sa mundo ito, alam mo kung lahat ng tao ligtas na, hindi na tayo magaganito eh. Alam? Kung lahat ng tao ligtas na, ba't tayo magaganito? Anong dahilan? Ba't tayo magaganito kung lahat ng tao ay ligtas na? Wala tayong dahilan maglingkod sa Diyos. Kasi hindi naman natin kailangan ng kaligtasan eh. Hindi naman tayo mamamatay eh. Ang problema, kaya kailangan natin manampalataya kay Kristo dahil tayo ay namamatay. Amen? Ay kung hindi ka mamamatay sa mundong ito, bakit ba? Pumukus ka na sa anak buhay mo, negosyo trabaho mo, dahil hindi ka naman mamamatay eh. Pero dahil tayo ay namamatay, yun ang dahilan kung bakit kailangan natin maglingkod kay Kristo. Dahil ayaw natin mapunta sa apoy ng impyerno. Dahil pupunta ang tao sa impyerno kapag patay na siya. At pupunta rin siya sa langit kapag patay na siya. Hanggat buhay pa dito siya sa mundo, sa ayaw mo sa hindi, nagagawa ka ng paraan para sa buhay mo.
Amen? Sa ayaw mo sa hindi. Kahit tamad ka, gagawa ng paraan para sa buhay mo dahil binigyan ka ng pagkagutom ng Diyos. Amen? Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagnegosyo dahil binigyan ka ng pagkagutom. Dahil kapag hindi ka magtrabaho, hindi ka magnegosyo, wala kang kakainin. Anong kakainin mo? Kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagnegosyo, wala kang kakainin. Gagawa ka talaga ng paraan. Pero, kapag naglilingkod kay Kristo, may makain ka man o wala, okay lang. Kontento ka na. Bakit? Dahil hindi ka naman talaga taga sa mundong ito. Hindi po talaga tayo taga rito sa mundong ito. Dayuhan lang po tayo. Dayuhan. Sabi na ba na nakasulatan, pumunta ka rito sa mundong ito na wala kang dala? Uuwi ka rin sa mundo, sa langit, sa iyong pinanggalingan na wala ka rin dala. Kanina ba tayo nanggaling? Nanggaling tayo sa Diyos at ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Kaya mapalad ang tao na pinadala ng Diyos doon sa mayayaman na magulang. Kawawa yung taong pinadala ng Diyos doon sa mga mahihirap. Bakit kaya mayroong mayaman at mayroong mahirap? Dahil kung puro mayaman, wala na magtatanim. Amen! Wala magtatrabaho kung puro mayaman. Ikaw ba mayaman? Magtatrabaho ka ba? Magpapagawa ka ng bahay mo, mayaman ka, ikaw mismo ang gagawa. Kailangan mayroong mahirap. Kaya niloob ng Diyos na mayroong dalawang klase sa mundong ito. Mahirap at mayaman. Ang mahirap, ito yung gagawa para doon sa mayaman. At ang mayaman naman, ang tutulong sa mahirap. Amen. Dahil hindi ka pwedeng gumawa hanggat hindi ka sinasahuran ng mayaman. Amen po ba? Ibig sabihin, give and take lang. Magbibigay ka sa kanya, magbibigay din siya sa'yo. Bigayan lang. Anong binigay mo sa kanya? Yung lakas mo. Yung talino mo. Ang ibinigay naman sa'yo ng mayaman, yung pinag-usapan nyo kung magkano kikitain mo bawat araw. Amen? Kaya niloob ng Diyos gano'n ang meron mayaman kaya mapala ng mga ipinanganak sa mayayaman at kawaway rin mga taong ipinanganak sa mahirap pero wala ka na magagawa dahil doon ka talaga nilagay. Amen? Kaya meron din naman mga mahihirap na yumayaman dahil nagsumikap sila. Nagsumikap. At meron din naman hindi na nagsumikap dahil mayaman na ang kanilang mga magulang. Pinagpapatuloy na lang nila yun. Yan kaya sa buhay po natin, mahalaga yung mga tao naglilingkod sa Diyos. Mapalad ka, ikaw at ako. Sabi ko nga kung buong hapilan, maglilingkod sa Panginoon, pwede. Pero sabi sa Biblia, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Yung lamang makakarinig sa tinig ng Diyos. Dahil ang hintil po tayo. Hindi po tayo Hudyo. Dahil ang kaligtasan ng mga Hudyo, pangako po yan ng Diyos sa kanila na ililigtas sila ng Diyos. At ang katuparan ng kaligtasan ng si Kristo ay namatay sa krus. Kahit hindi sila sumampalataya kay Kristo, 100% sila iligtas. Ngayon, dahil na ayaw na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas sa kalabuhay, tayo mga hintil nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. Pero hindi lahat ng hintil ay maliligtas. May bilang lang po ang mga hintil. Sabi sa Biblia, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo. Ang pagmamatigas ng bayang Israel ay hindi panghabang panahon. Ito ay tatagal lamang hanggang sa makalapit ang kabuuan bilang ng mga hintil na natatawagin ng Diyos. Ibig sabihin, meron lang tayong buong bilang. Kaya mapalad ka dahil binuksan ng Diyos ang isip, ang puso mo, at tainga mo na marinig ang tinig ng Diyos, kaya ka na narito. Pero yung mga taong hindi talaga pinili ng Diyos sa ayaw mo sa hindi, kahit anong yaya mo dyan, hindi talaga sasama sa iyan.
Dahil nga, hindi naman sila kabilang. Kaya mapalad tayo dahil tayo naging kabilang ng mga pinili at hinirang ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus Christ, alam ko, mahirap ka. Pero ang totoo, mayaman ka. Amen! Ang bahay mo, kubo-kubo lang. Pero dahil naglilingkod ka kay Kristo, ang sabi ni Jesus Christ, anak, totoo, mayaman ka. Hindi ka mahirap, mayaman ka. Bagamat sa tingin nila mahirap ka dahil ang bahay mo kubo-kubo lang. Pero dahil si Kristo, pinaglilingkuran mo at nasa puso mo, ang totoo, mayaman ka. Kaya purihin ng Diyos sa umaga nito, naway meron tayo naiintindihan at meron tayo naunawaan kung bakit kailangan natin maglingkod sa Diyos. Dahil naghahangad tayo ng bahay doon sa langit. Ito ang ating pinaghandaan para makamta natin ang mga pangakong ito. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat po tayo ay tamayo at tawain mo po si Panginoon. Tawain po yung ikaw ang aking kalakasan. Ang aking kalakasan. Nagkalaman ng problema. Dumating man ang problema. Walang mapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Gagalaw na kapihan. Dumating man ang problema. Walang mapag-iwalay. Walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano makalayo, gaano matagal, iwalay. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa pangako, sasama sa'yo. O Diyos, gaano man iwalay. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kaganapan mo. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kaganapan mo. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming mapakinggan. Na ito'y nagbigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. At naging pag-ain ng aming espiritu habang kami ay narito sa mundong na ito, O Diyos. Naniniwala po kami, Ama, na darating ang araw, darating ang panahon na kami ay aalis sa mundo nito. Sa anumang kaparaanan, ito may kamatayan, ito may rapture. Ngunit kami po ay nakakakiyak na kapag kami ay nawala sa mundo ito, kami ay tutungo sa iyo kung saan ka naroon. At ipagkakaloob mo sa amin ang buhay na walang hanggan at tahanan
at mansyon para sa aming Panginoon. Kaya puri ikaw, O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng narito at ang namin mga gawain sa pangalan